Sige, shall we all sit down? Sit down now, my students, and we pray. Lord, we commit to you our session this afternoon. Thank you, Lord, for Sister Tintin. Thank you, Lord, for the way you're going to use her this afternoon upang i-bless kami through her value presentation. Give her your wisdom, give her your boldness, and thank you, God, because what you have shared with her was real in her life. And we know, Lord, that we will all be blessed. In Jesus' name. Pag-pray na siya, okay na. Okay, silence please. Buenas tardes, brothers and sisters. Buenas tardes. Ang title ng topic kong ay Honor Your Father and Mother. Ito po ay very popular topic dahil sa mga 10 commandments. Pero bago po pagpapatuloy, meron po ba dito sa atin ang naging malayo ang loob sa magulang? Amen! Honor your father and mother ay napakalaking responsibility natin as children. Sabi sa Exodus 10:12, at sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto, upang magdala ng mga balang, at bumaba sa lupain ng Ehipto, at kumain ng lahat ng halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granizo. So, ito po ay isa sa mga command ng Panginoon. Gaya na sinabi ko kanina, ang ibig sabihin, dapat natin gawin ang pag-honor po sa magulang. Kailangan mayroon tayong suffer, act of kindness, respetuhin sila ng todo, we should obey them. Sabi sa Ephesians 6:1-3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Normally, children as believers must remain under parental guidance until they become part of another family unit. Sa pamamagitan ng pag-aasawa, yung maliliit na bata, kailangan nilang matuto na mag-obey at magrespeto ng todo sa kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng training at instruction ng Panginoon, ito po ay makikita sa Proverbs 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi na niya hihiwalayan. Ito po ang kulang ng aking mga magulang dahil sa kagustuhan kami mabigyan ng magandang buhay. Iniwanan po ako ng father ko na mula ng baby pa ako. 4 po kami magkakapatid, 1 po akong babae at 3 lalaki. Pagkapanganak po, ng ibang bansa na ang aking ama. Dahil po sa kagustuhan ng father ko, mabigyan kami ng magandang buhay, umalis siya at makipagsapala sa ibang bansa. Nangarap po siya ng masaganang buhay. Taon-taon po siya umuwi, 1 month na spend yung vacation niya sa amin, kaya madalang po kami magkita. Dati po, maliit pa lang kami, sa baryo kami nakatira. Nangarap po, ayaw po kami palakihin ng father ko na sa baryo tumira dahil magulo po, mga chismis-chismis, malapit ang mga sugal-sugal, maraming mga
maraming mga bisyo na pakakalakyan mo na maaari mong makikapulot sa kanila. Kaya pagkaraan po ng ilang taon, lumipat kami sa isang bayan ng upahan sa apartment. Natupad po ang pangarap ng aking ama. Nakapagpatayo kami ng bahay. Lumaki kami na sagana, naibigay ang mga luho. Walang kahirap-hirap. Lahat po ng gustuhin namin nasusunod. Siyempre, pag ganyan, lagi kang kilala ng mga tao. Dahil nga, lagi kang sasali-sayaw sa mga program. Pag yung kilalang-kilala ka ng teacher, kumbaga tsaka cute daw nung maliit. Hanggang ngayon naman cute naman din kasi hindi naman din lumaki ang height. Hanggang ngayon cute pa rin. Tapos kinukuha ako ng mga pictures ng magulang kong babae. Pinapadala sa aking father. Pinagmamalaki niya ako sa mga kasama niya doon sa ibang bansa, hanggang sa boss niyang Arabo. Dahil sa office siya nagtatrabaho, maganda ang posisyon niya. Hanggang sa nag-high school ako, tinanong niya ako kung saan ko gustong mag-aral. Pinili ko sa isang private school. Sinunod niya ang gusto ko, naging maayos. Lumaki kami na kasama ang lola dahil mahigpit nga ang lola dahil nung araw, yan ang kanya na palaki sa amin na bawal mangapit bahay, kailangan bahay ka lang. Pagpupupo, bawal na kabukaka, laging nakatikwatro, kunting kukurting ka sa singit. Ayan, ganyan. Nung palaki ng, kumbaga, taong bahay ka lang. Ala, hindi ka makalabas na mamamalaya ng isang bilang anak. Kaya, yan. Nung nag-high school ako, hanggang sa nag-college ako, tinanong ako ng aking magulang ulit kung saan ko huling gustong mag-aral. Sabi ko, Dad, sabi ko, sa Manila, sabi ko, kung po pwede ko. Sabi niyo, sige, ang gusto ko sana, kung sakaling ang pupunin mong course, computer engineering. Hindi ko nasunod. Siyempre, magbabarkada kayo. First time niyo makapunta ng Manila. Sino na ang mga gala-gala sa mga mall. Kaya sa madaling salita, isang university lang ang nakuha ng kong exam, CEU. At ang hindi ko pa gustuhan yung course, medtech, na ayon-ayon ko talaga. Nagsinungaling ako sa magulang ko, pagdating ko, sabi ko, Daddy, sabi ko, oo po, nakuha na ko na lahat ng exam. Sige, tingnan natin ang result. Kung ano. Di sa madaling salita, nakapasa naman ako sa CEU. Sabi niya, ano anak? Sabi niya, kaya mo bang mag-aral sa Manila? Dahil ang nakalakihan mo, nung maliit ka, hanggang sa lumaki, iba ang sa Manila magulo. Maraming tao, hindi mo magustuhan, may mga marurumi at kwan. Di, kinupinuhan niya ako ng siyang dormitoryo na sa madaling salita din, hindi mo rin nakukuha yung magiging isang malayan na anak na may oras, may curfew. Ayan, ginawa lahat ng mga pero hindi ko naman po natutunan yung magbisyo, sugal, alak. Ang nuho lang talaga, ang kagustuhan ko lang. Hindi ko natutunan yun. Hindi ako nabarkada sa masamang barkada. Hanggang sa nung nag-college na ako, nakilala ko ang aking asawa, si Mel. Dala-dala ng kapatid ko dahil hindi niya nga alam na may kapatid siyang may kapatid na babae yung kapatid ko. Di nakikita kami na sinabi niya sa kapatid ko na may kapatid ka palang babae. Doon nagsimula. Pag-aaral ko sa Manila, nagkaloko-loko dahil Webes pa lang, umuwi na ako. Para sa kanya, dahil para... yun nga, yun. Nagkabagsak-bagsak, hindi nakayari. Ang mga grade 5 ko, sabihin ng mother ko, bakit ang Webes pa lang umuwi ka na?
Sabi ko po, ala na kayong pasok. Para lang makita. Dahil talagang tinamaan ako.